Sa paulit-ulit na problema ng pagbaha sa Kamaynilaan, itinuturang paunahing sanhi ang problema sa basura. At dahil dito, ipinatutupad na sa maraming lungsod ang no plastic policy na naglalayong mabawasan ang paggamit ng plastic at styrofoam. Balitang hatid ni Trisha Zafra. Bilang tugon sa lumalalang problema sa kalikasan, marami ng mga lungsod at bayan sa bansa ang nagpapatupad ng no plastic policy sa kanilang lugar. At kamakailan ay dumagdag sa listahan ang lungsod ng Quezon, kung saan isang ordinansa ang ipinasa na layong mabawasan ang plastic at styrofoam sa lungsod. Ayon sa Eco Waste Coalition, malaking porsyento ng ating basura ay gawa sa plastic at taon-taon, tinatayang nasa 200 milyong toneladang plastic ang itinatapon. Example ay yung munting lupa. Kaya sila nag-ban ng plastic noong January ay dahil nung Ondoy, 3 buwan silang nalubog sa tubig yung lahat ng barangays ng munting lupa. Ang yamang dagat at lupa ay parehong nilalason daw ng petrolyo o ang kemikal kung saan gawa ang plastic dahil ito ay non-biodegradable o hindi natutunaw. Bakit natin sasayangin yung langis natin sa paggawa ng plastic bag? Maraming magagamit yun sa enerhiya, sa pagpapatakbo ng mga makinarya. Sabi ng scientist at ng environmentalist, 1,000 taon. Ibig sabihin, hindi na siya matutunaw kasi wala namang makakakita na natunaw siya, no? Hanggang sa ngayon, nakabinbin pa rin sa Senado ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Sa polisiyang ito, hinihikayat ang publiko na maghanap ng alternatibo sa paggamit ng mga plastic at styrofoam sa pamimili. Huwag antayin ang isang polisiya bago umaksyon. Halimbawa na lang sa tuwing mamimili, huwag kalimutang magdala ng reusable bag gaya ng bayong o katsa. Trisha Zafra, GMA News.